2018 pero hindi po natin siya nagamit that time kasi nag-work po agad tayo sa call center. Yan. Meron po ba dito mga OFW? Yan, may I know? Kindly type, I am an OFW. Kung ano, no, kung ikaw ay isang OFW para at least alam ko po kung meron dito na mga OFW. Parang, I think si Mentor Mary Ann Morales, parang OFW eh. Tama po ba? Ayan, kasi base dun sa kanyang suot, dun lang ako nagbe-base eh. So, ayan 'no. So, tayo po ay nag-work for sa call center, yan 'no. Actually total is 7 years, yan and, hawak po natin 'no kung familiar kayo sa tinatawag na fraud specialist, kami po yung mga, um, naghuhuli ng mga fraudster. Ayan. So, sa credit card company po, Capital One Bank po yung hawak natin. So, meron po ba dito? Yan 'no, galing po sa broken family. Yan. From Hawaii daw si Mentor Leticia Celis naman. Ayan. Ayan, I am an OFW, Mentor Mary Ann Morales. Ayan. So, meron po ba dito na ano 'no, na galing sa broken family? So, I am, ano 'no, galing po ako sa broken family. So, bata pa lang ako, I'm only 3 months nang nagkahiwalay na yung parents ko. So, gano'n talaga siguro. But then again, hindi tayo yung katulad ng mga kabataan na 'di ba yung iba nagrerebelde, alam mo yon. So, namulat agad tayo and we have realized na kailangan mas lalo nating pag-igihan yung buhay natin. Since, nanggaling na tayo sa broken family, so dapat, kumbaga tayo sa sarili natin kahit na walang nagga-guide sa'tin na father, kasi lumaki ako sa mother ko, so dapat mas lalo tayong, pagbutihin natin hanggang sa yon lumaki po tayo na ayun, na tanggap na natin na gano'n po 'no. So meron bang gano'n dito 'no? So, si Mentor Gold ay isa po do'n sa broken family, but then again, yun nga, hindi po yun hadlang para ano 'no, sa mga pangarap na aabutin natin, 'di ba, bagkus magiging ano pa natin siya, motivation, 'di ba? So eto po, so sabi ko kanina 'no, galing tayo sa broken family, but can you type, I am blessed? Ayan, paki-type naman, I am blessed. Yan. So, actually yung nakikita niyo dito sa ano, dito sa left side, yan 'no, dito sa left side po mga mentors, yan po yung aking ano, yung aking kapatid. Okay, so yung kapatid ko po, yan po yung time na kinasal siya. So, actually pang-MMK yung story natin, why? Kasi I'm only 3 months na nagkahiwalay kami ng kapatid ko na yan, and nagkasama po kami nung ako po ay 13 years old na. Imagine, 13 years old na po, and nakikita po niyo yung nasa right side, yung nasa right side na naka-white, yun po yung father ko. Yan, imagine nagkahiwalay po kami, ako po ay napunta sa side ng mother ko, mother side. Actually, yan po yung kasal ng father ko, yung katabi po ng papa ko yan na yung second wife niya, 'no. Kasi, my mom is already passed away way back 2015. So, ano na po, stepmom ko na po 'yan. So, 'yan po yung kasal ng aking kapatid and nagkasama-sama po kami. So, every time na nakikita ko 'yan, so God is still really good 'no, sabi nga, God is good all the time, 'di ba, na everything happens for a reason. 'Di ba? So, imagine na yung akala mo hindi mo na makikita yung papa mo, pero eto nakasama mo maging yung kapatid ko dun sa, very, special occasion or important occasion ng buhay ng kapatid ko, 'di ba? So, ayan po, bago napunta dito si Mentor Gold, so ako po ay very active lang sa church, 'yan po tayo 'no. As you can see, ako yung nasa gitna. Dito din sa kabila 'no. So, 'yan po, napakasimple lang po ng buhay na meron tayo. 'Yan po, si Mentor Gold, kung ikaw ay meron ba ditong mahiyain? 'Yan, meron ba ditong mahiyain? Alam niyo po ba mentors, kung, iniisip niyo po 'no,
na ang mga mentors na nandito ay magagaling magsalita, ang mga mentors na nandito, hindi mahiyain, kami po talaga ay mahiyain din. As you can see, ang mga nakakausap ko po before ay mga bata. Nakikita niyo po 'yan? Nai-imagine niyo po from mga bata na si Mentor Gold, the way mag-talk dati ay parang baby talk. Kasi I need to kailangan i-ano ko yung sarili ko sa mga bata, 'yan po ay sa church namin. Pero ngayon, nagsasalita po ako sa ano po, baka meron dito mas matanda pa sa'tin. So, alam mo 'yun, inadapt talaga natin yung ganitong culture and siguro talagang ni-lead din tayo ni Lord na mapunta dito, 'di ba? So, ayan po. So, eto yung mga panahon na nandun pa tayo sa work natin sa call center, yan nakikita niyo po ano. So, naging masaya naman po tayo sa work natin before, marami tayong mga naging kaibigan. And even though I'm working here in the Philippines, okay naman po yung sahod natin compare sa typical na empleyado dahil tayo po ay under ng foreign account. However, ano pa rin, masasabi pa rin natin na mababa pa rin yung sahod, 'no? Bakit? Kasi sa dami po na gastusin, 'no? So, mas malaki pa yung ating ano po, ano po yung nakikita niyo, yung mataba at mapayat? Nakikita niyo po ba salary versus expenses? 'Di ba na mas malaki pa rin yung ating expenses compare sa salary na meron tayo, okey? So ayan po, sino po dito mga OFW or kahit mga empleyado sa Pilipinas, kindly type, I am ano ba yung masipag sa Ingles? Ano ba sa Ingles yun? Meron ba dito? Ano ba nakalimutan ko yung word na masipag sa Ingles, eh. O di kaya sobrang hinhin niyo po Mentor Gold magsalita. Ay gano'n po ba? Maano po ba? Ayun, industrious. Mentor Dory Hampton, thank you so much po. Yan. Ako po ay nagawaran na most industrious when I was in grade 2. Meron po ba dito nun? Most responsible. Yan. Just like in our work. Tama po ba? Yan, nare-recognize ka. You are one of, dito sa amin, tinatawag niyo, you are one of the top agent. You are very industrious, you are very responsible. Yung ano bang tawag dito? Yung maaga pumasok? Ano po 'yun? Ano po sa English 'yun? O most behaved daw si Mentor Apple Galiga. Yung maaga pumasok, ano po sa English 'yun? Pinapagana ko yung mga isip ninyo, mga mentors ha. 'Yan, most punctual. Tama ba ako? Punctual? Alam mo yung tama, punctual, 'yan. So tinitingnan ko lang kung ano ba, kung nakikinig kayo 'no. Sa Mentor Gold nung elementary, ako po ang nagbubukas ng school, ng room namin, hawak ko po ang susi. Parang sa trabaho, baka ikaw yung pinakamaaga, pero alam mo yon ngayon mo nare-realize na hindi worth it yung pinapasahod sa'yo, tama po ba? I've realized that nung ako po ay napunta na dito sa I Am Worldwide. Alam mo, you are very loyal sa trabaho mo. But then again, mare-realize mo dito sa lalo na 'pag umattend ka ng mga training, grabe, gano'n lang pala yung binibigay sa'kin. Gano'n lang pala yung value ko. Magkano yung minimum dito sa Pilipinas? Nasa 500 plus or 600, gano'n lang pala yung value ko. Pero alam niyo po si I Am Worldwide, binibigyan tayo ng mataas na value. 'Di ba? So, yun po 'no, kaya ikaw pagbutihan lang po talaga natin itong negosyo natin. So ayan po bakit po ba natin ginagawa 'tong I Am Worldwide? I'd like to know, is it just for ourselves or
sino po yung ating deepest why? Yan, pwede pong malaman? Yan. Sino po yung deepest why ninyo? 'Di ba? For sure, marami pong sasagot. Yan, sabi ni mentor, ano, no, Jocelyn, family. Yan. 865 po mens yung minimum wage sa NCR. Ayun, 865. Wow, 865. Uy, malaki-laki na rin yun, di ba? Kahit papaano. Pero, pag susumahin mo, tatanggalin mo yung ano, yung pagkain mo, yung pamasahe mo, maliit pa rin siya. Tapos kung may pinapaaral ka na, 'di ba? So tama po. Family po yung ating ano no, yung dahilan bakit po tayo nagtatrabaho, 'di ba? Ako din po, katulad po ninyo, family ko din po. So sabi ko, nabanggit ko kanina na ako po ay galing sa broken family. Naka-graduate po ako sa tulong po ng kamag-anak. Ayan, nakikita niyo po yung naka-blue. Huwag niyo pong titingnan yung lechon, baka gutom na kayo. Ayan. So, siya po yung nagpaaral sa akin. So, I'm just really grateful sa buhay po ng tao na 'to, si Ate Len. Kasi siya po ay medyo may kakayahan na pag-aralin po tayo at saka yung aking kapatid kanina. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na 13 years old, dun po kami nagkasama ng kapatid ko at kami po ay pinag-aral ng aming kamag-anak. Yan. So yan po yung birthday niya and gusto ko rin pong dumating yung time na makabawi po sa kanila. Although, ayan 'no, sila naman po ay merong kakayahan sa buhay. Ayan. So yung ate ko po ay meron pong accounting firm na dati din po ako diyan na nag-work, pero gusto natin mas maipakita pa na independent na tayo sa sarili natin, 'di ba? So parang sinasabi na, "I want to be more. I want to become more." 'Di ba? So ayan, kaya tumayo po tayo sa ating sariling paa at siyempre we really have to be independent kasi tayo po ay nasa tamang edad na, 'di ba? So eto po yung nagdala sa atin dito sa business, si Mentor Ems de la Cruz. Kung hindi niyo po siya nakikilala, siya po ang aking angel mentor. And nag-start po ako dito sa ano 'no, maging user lang talaga. Meron po ba dito nag-start lang maging user or pumasok ka dito para sa business? Ako po, I'm very negative sa negosyo na ito, 'no. So, I just really need, a product na makakatulong sa karamdaman ko, kasi meron po akong scoliosis. So, na ano po sa'tin 'to, nai-share po sa'tin na maganda po yung barley na makakatulong po sa atin kaya sinubukan lang po natin. And this is also the first time that I tried a food supplement. Ayan. Na sabi ko pa, eto para sa matanda lang naman yung ganito, bakit parang ayoko 'to. Pero yun po, natulungan po tayo sa ating sakit. So, yan po yung nag-start tayo. Sabi dito na do something today that your future self will thank you for. So, katulad ninyo mga mentors, kami din po ay nakikinig before. Kami po ang nasa kalagayan ninyo before, nasa situation ninyo, na kami yung nakikinig sa mga speaker. So, dito lang din po ako nagka-interest kasi sabi ko meron palang ganito, 'no? So, I've learned and, ayun po, tinuloy-tuloy na po natin hanggang sa nung, ano po tayo dito, nag-decide na po tayo na mag-full-time, ayan po, nagiging top earner na rin po tayo ng team, 'yan, napapasama na rin po tayo sa mga ano po 'no, sa mga top earner and hindi lang po tayo, dito ko din po napatunayan since this is the ah, first time na sumali po ako sa ganitong industry, sa multi-level marketing. 'Yan 'no, sabi nila dati 'no, ang nauuna lang daw ay yung kumikita, 'di ba? So kapag late ka na, okay, maliit yung kikitain mo, but not here in I Am Worldwide. So diyan ko napatunayan na kahit yung napa-join mo, puwedeng mas malaki yung kitain sa'yo, okey? 'Yan, isa po sa mga leader natin, 'yan Mentor Linnea Makaibay. So, alam niyo po ba yung plano ko sa buhay ko before, kuntento na po ako sa trabaho na meron ako. Alam niyo po yun, meron ba ditong mga gano'n, yung kuntento na sa buhay nila and, yung mindset ko before iniisip ko na
parang ayokong yumaman kasi baka magbago yung ugali ko, baka maging matapobre ako, baka ganito, ganyan, baka malayo ako kay God, baka alam mo yon, yung marami kang gano'n sa isip mo. Meron po bang gano'n dito? Ako po gano'n po ako before. Gano'n po yung isip ko. Bakit po? Si Mentor Gold po ay hindi po materialistic na tao. Alam niyo po 'yun, meron po kasing taong materialistic, mahilig sa mga bagay-bagay, pero ako hindi mo po ako maha-hype. Sa mga ano, dati yung mga milyon-milyon, hindi po. Pero ano po yung nagustuhan ko dito, yung culture. 'Yun po ang nagustuhan ko, and sabi nga 'no, ah, hindi rin pala masama na maghangad ka ng mga magagandang bagay dito sa mundo. Kasi nga we only live once, and yung plano mo sa'yo ito lang, isang flower lang. Pero ang plano pala ng Diyos sa'yo ay madami. Napakaraming magagandang bagay ang plano sa'yo ni Lord, 'di ba? So, kaya we are here, 'no? Sabi ko dati parang ayoko na lang, ayoko na 'tong gawin, ayoko na 'to ituloy. Pero wala, eh, binibigyan tayo ng mga tao na mga magtitiwala sa atin. Ayan po, 'di ba, ilan lang po 'yan, so may mga nadagdag pa po at dumami na po ang ating mga leaders. Actually 'no, so ilan lang po 'yan sa mga tao po na nagtitiwala po sa atin dito sa negosyo, 'yan 'no, na napamahal na po tayo. And they are not just our business partners, kundi tinuring po natin sila na family, 'di ba? So alam mo 'yun, yung 'di ba minsan yung naghahanap ka, kasi since I came from a broken family, naghahanap ka ng mga love 'no, ng isang parents. Dito parang family mo na rin sila at parents mo na rin sila. Parang kaibigan mo na talaga, pamilya na ang turingan. 'Yan po 'no, 'yan po, 'yan yung nasa baba po, 'yan po ay Team Bataan, 'yan nanggaling po ako. Sobrang dami na po ng leaders natin do'n. So eto 'yan mga 'yan Mentor Jennifer, sobrang dami na po yung mga taong nagtiwala sa'tin. Kaya bibitaw ka pa ba? Bibitaw ka pa ba kung meron ng mga taong nagtiwala sa'yo, 'di ba? So, napaka-selfish naman natin. Kung tayo po mga mentors, eh, yung mga taong nagtiwala na sa'tin ay hindi natin iga-guide dito sa negosyo, 'di ba? Kasi nung una, for sure ikaw, eh, sinabi mo din or kung ikaw, tayo 'di ba, na iga-guide natin sila, na natin sila. So, you really have to do your part. Kailangan gawin mo yung sinabi mo. Kailangan talaga i-guide mo sila, kasi nagtiwala sila sa'yo na gusto nilang maabot yung pangarap nila, okey? Kaya ikaw dapat ngayon pa lang, tatagan mo na yung loob mo dito. Kasi ikaw as a mentor, lagi ko 'tong sinasabi, hindi ka lang po tagabenta ng barley. 'Yan, kaya dumadaan kayo, yung mga narinig niyo kanina meron tayong rejection na tinatawag. Hindi ka dito taga-benta ng barley mentors, okey? Hindi ka po dito taga-recruit-recruit, okey? Ano ka, this is what I've realized una pa lang. Bakit ba tinatawag na mentor? Mentor ka, ibig sabihin maga-guide ka. You have the knowledge and the wisdom that you can share to those people na nagtiwala sa'yo. Tama po ba? Yan. So don't disappoint them. Okay? And it will all start from you. Okay? So ayan po ng mga mentor. So nakita niyo po kanina yung picture ni Mentor Gold? Yan. Nakita niyo po, this is the first time po nung napunta po tayo dito sa I Am Worldwide, masasabi ko na nag-grow po tayo. No, hindi po natin pinapakita para ipagmayabang, kundi para makita na grabe pala ang growth dito sa ating negosyo. Yung character, personal development mo, this is the first time na ayan 'no, tayo po, eh, makapagsuot ng ano, makapagsuot ng ganyan, ng naka-ano tayo, kasi sobrang simple lang po ni Mentor Gold na tayo po ay 'yan ang tawag dito, nagsusuot na po tayo ng gown. Bakit po? Tayo po dati nag-start lang po tayong maging host sa Team Limitless. 'Yan, kung kilala niyo yung nasa baba, 'yan ang ating top 1 ng company, Mentor Shirley Macy Bulan, 'yan.
top 2 mentor ano 'no, mentor Catherine Policarpio, 'yan mga nakakasama na rin po natin dito 'no, kasi sila po grabe nagpapa-picture po tayo sa kanila and they are very humble, kahit na sila po ay kumikita na ng sobrang laki. 'Yan kung kilala niyo po ang, Father Limitless natin si Coach RJ Golly Cruz, 'yan diyan lang po tayo nag-start, kinuha po tayong maging host and nagtuloy-tuloy na po. I couldn't imagine na tayo po ay tatayo sa ganito kadaming tao na we will be one of the host. Ayan po, no, nakikita niyo po yan, way back 2022. Yan, pero kung bago ka, syempre hindi ka pa naka-attend dito, ganyan po kadami. Yan po yung top 1 team ng buong company. So, isa po tayo sa nag-trust sa atin na maging host and nasundan pa po yan ng pangalawa. Siguro natuwa lang sa atin ang ating mentor May. Yan, sabi ko, ay, parang ano 'no, nakakahiya na ako ulit ang magiging one of the host ng ano po. So sabi ko basta tayo yes mentor lang po tayo. So every time na meron kang ginagawa, you have to do your best, okay? So hindi naman kailangan na magaling ka agad, pero you have to do your best, okay? So dun kasi magi-start ang lahat, ikaw sa sarili mo. Siyempre dito unti-unti kang matututo. Sabi nga, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Okay? So kung ngayon hindi ka pa ano, wala kang tiwala sa sarili mo, we started from that. Okay? So that's why meron po tayong ganitong mga module para kayo po ay magtiwala sa sarili ninyo. Okay? So kung nabalikan niyo yung kanina, yung itsura ni Mentor Gold, eh parang ano lang, sobrang simple, pero dito na po tayo na-develop. So ganun din po ang mangyayari sa inyo dito. Kaya ano lang po kayo, go with the flow. Talagang ano lang po kayo, sundin niyo lang po yung mga mentors ninyo 'pag sinabi 'no, kung hindi ka pa marunong mag-host, 'yan, mag-ask ka paano ba mag-host. Huwag kang magno-no, okey? Kasi 'pag nag-no ka, ikaw ang talo. Kasi binibigyan ka na ng opportunity na ma-expose, na makita mo na meron ka pa palang ano 'no, meron ka palang kakayahan, pero hindi ka nagtiwala sa kakayahan mo. Dapat nagtitiwala sa iyo ang mentor mo, ikaw ang unang-unang magtiwala sa sarili mo. Okay ba 'yon? Yan mga mentors 'no. So ayan po, I am one of the Sapphire Elite Executive na rin po ng company and ayun lang naman. 'Yon, dun na tayo nagtatapos. Yan sabi dito 'no, "In everything you do, put God first and He will direct you and crown your effort with success." Ayan. So stop na natin 'to and yan, nakilala niyo na po si Mentor Gold. Ano po? So this time, syempre, I'm going to share naman po sa inyo, alin po, yung ating topic. Okay? Yan, yung topic natin for today. Ito, I'm very sure na excited na kayo sa topic natin for today. Yan, can you type, I am excited if you, kung excited ka na, no, sa topic natin. Yan, paki-type daw po. Yan. Yun, I am excited daw, sabi ni Mentor Jocelyn Abarquez, Mentor Leticia Celis. Thank you po sa inyong lahat mga mentors, no? So, ayan, no? So, welcome to day 6. Yan. So, sabi kanina ni Mentor, I think si Mentor Leticia to eh. Sabi niya kanina, parang naguluhan lang ako dun sa, ano ba yun, yun dun sa personality, ano, yung ganyan. Sabi, basta sabi niya ganun. So, same with you. Ganyan din po kami. Ano ba 'tong DISC na 'to? Okay? So don't worry because we're gonna tackle this ngayon. Kung ano yung mga questions niyo masasagot na po. So sabi dito, the best view comes after the hardest climb. So pansinin niyo po 'no, ang mga mountain climber, ang mga hiker, 'di ba? So bago makarating sa taas, ang daming pinagdaanan. 'Di ba, bago ka makarating, baka natisod ka, nadapa ka, 'di ba? Pero, lahat ng 'yon makakalimutan mo kapag nasa taas ka na ng bundok.
Tama po ba? Kapag nakita mo na yung ganda ng nature, kapag nakita mo na, natanaw mo na, grabe, ang taas, nakita mo may fog pa, alam mo na-imagine mo ba yun? Yan 'no, yung bundok, umakyat ka ng bundok kung meron nakaakyat dito 'no. So just like in our business, so dadaan ka dito sa mga challenges, mga rejection, not all the people will support you. But then again, kailangan mo lang magtuloy-tuloy, okey? Kailangan mo lang magtuloy-tuloy kasi bakit po? Ikaw din, ang family mo din ang magbe-benefit. Lahat ng na-overcome mo dito, nagtiyaga ka, sinipagan mo, nilakasan mo yung loob mo. Lahat yon magbe-benefit din ay ikaw at ang family mo. Yun ang unang-una, okey? Kaya kailangan talaga magtuloy-tuloy ka lang 'no, hindi puwedeng natitigil ka kasi hindi ka makakarating sa itaas ng bundok kapag tumigil ka, okey? So, welcome to day 6, 'yan. So, dito pag-aaralan natin, 'yan 'no, ang iba't ibang personality, 'yan, 'no. So, ikaw ba yung tao na, natanong mo na ba, bakit merong mga taong slow? Alam mo yun, parang ang hirap maka-pick up, ang bagal pu-pick up, alam mo yun? Meron namang mga tao, ang bilis maka-pick up, mabilis agad nilang ma-gets ang isang bagay, tama? Merong mga tao na ang tahimik, 'di ba kung hindi mo kakausapin hindi magsasalita, tama? Isang sagot, isang tanong. At meron ding mga tao na hindi mo mapigilan magdaldal, parang lalagnatin 'pag hindi nagsalita. 'Yan, natatanong mo na ba 'yun or baka ikaw 'yun? 'Yan, 'di ba? So, lahat ng 'yan malalaman natin dito. Excited ka na ba? 'Yan, si Mentor Jocelyn parang tumatawa kanina or ano 'yun, hindi ko alam kung tumatawa or umuubo, eh. Ayan. So, tinitingnan ko kayo from time to time, ha. Ayan, ano po. So, eto na, welcome to our DISC. Ayan, eto na. So, let's go with the first, 'yan, personality. 'Yan, magtatanong po ako. Mentor, Mentor Gemma. Amazing morning. Amazing morning po, Mentor Marigold. Ang 'Yan. hilig magsalita, sobra. Ang hinhin po ba? Hindi po. Bakit gano'n? Hindi ko po alam. Hindi po ako mahilig magsalita. Mainhin ba? Ewan ko lang. Baka Kasi yung dating po ganyan, Mens eh. Mahilig magsalita. gano'n po. Ayan. Mens, Gemma, amazing morning. Mens, taga saan po kayo? Taga Marikina po, Mens. Ayun, Marikina. Mens, I have a question. Yung nakikita niyo po na animal is lion. Nung Ayun. nakita niyo yung animal na lion, ano po yung pumasok sa isip niyo? Paano niyo i-de-describe? Unang nakita ko po, syempre, natakot ako. Ang haba kasi ng ngipin niya eh. Takot ako sa mga hayop. Takot po kayo. So, ano po yung characteristic o yung ano po, katangian ng lion? Bali, matapang po. Matapang siya. Ayun. Parang Matapang. nangangain. Nangangainan pa. Ayan, thank you so much. Okay, thank you so much po, Mentor Gemma. Yan. So, sabi ni Mentor Gemma, nung nakita niya daw yung lion, natakot siya kasi daw matapang. Okay? Or what the quote and quote, yung nakikita niyo dyan is the powerful. Okay? D stands for dominance. Dominante. Okay? So, sino po ba 'tong mga tao na 'to? Eto po yung mga tao, eto po, they are the doer. Eto po yung mga tao na gusto po nila, nagagawa agad nila yung isang bagay. Nakalagay dito 'no, get things done now. Agad-agad, gusto nila matapos yung isang bagay, just do it. And they are the people na gusto nila yung mga challenges. Alam mo yon, the more na nacha-challenge sila, the more na gusto nila gawin yung isang bagay. Okay? So, baka ikaw ito o may kakilala kang ganito.
Okay? Ano po yung strength ng mga dominante? They are persistent or matiyaga. Ano po, kapag alam nila na yung isang bagay, meron pong magandang mangyayari sa kanila, talagang magtiyatiyaga sila. Okay? Kahit nahihirapan sila, magtutuloy-tuloy sila. Okay, they take charge. Ano po yung ibig sabihin na they take charge? Example po mga mentors. Imagine niyo sa classroom. Yan. Si teacher. Yan. Imagine niyo po si teacher nag-by group. 'Di ba nung elementary ka, high school ka. Oh, group yourselves into 5. Oh. Ngayon, nagtanong si teacher. Sino ang leader ng group 2? Ayan, si dominante magtataas ng kamay. Ma'am, ako na lang po ang leader ng group 2. Gets niyo na? Meaning ng take charge? So, talagang meron siyang initiative na tinatawag. Okay? So, they make quick decisions. Mabilis po itong magdesisyon sa mga bagay-bagay. Bakit po? They can solve practical problems. Madali po silang magresolba ng mga problema. So, ayaw nila na pinapatagal pa yung mga problema. Gusto nila masolusyonan kaagad. So, they are very self-reliant at independent. So, nakakita ka ng babae na parang, lalaki? Hindi po yung mukhang lalaki ha. Hindi po yung mukhang lalaki. What I'm trying to say is yung lalaki na parang umasta, parang kaya niyang dalhin yung sarili niya. 'Di ba? Yung kaya niya, yung isang bagay, 'di ba? So, halimbawa yung pagbukas ng ang tawag dito, 'di ba minsan nahihirapan ka magbukas ng soft drinks o ng pero siya kahit nahirapan siya pipilitin niya talaga, alam mo gano'n, 'di ba? Kaya merong kanta na alam niyo yung song na Miss Independent? Ayan, ayun po 'yun kumbaga kaya niyang dalhin yung sarili niya and, dominant people works hard. So, napakamasipag po ng mga dominante na tao, okay? So, baka ikaw nakikita mo na yung sarili mo, ikaw 'to, or may kakilala ka. So, siyempre yun po yung strength ng mga dominante. So, pero meron po silang weakness, okay? Ang weakness ng dominante, they are insensitive toward others. So, ito kasi mga taong 'to ay prangka. So, sasabihin po nila sa'yo kung ano po yung totoo. Okay? So, okay lang na masaktan ka, pero they will be very frank. Kumbaga, sasabihin nila kung ano yung gusto nilang sabihin. Yun nga lang, minsan ay, yun po, hindi na po nila napapansin, no? So, impatient po. Ayaw po ng mga tao na ito ng, yung matagal ka, yan. Medyo mababa po yung pasensya nila. Overlooks risk and cautions. So dahil nga mabilis po silang mag-decide sa mga bagay-bagay, minsan na-overlook na nila. Yan. And takes on too much. Kaya ko yan. Yan. Kaya daw nila. O, sasabihin ko, kaya ko mag-sapphire. Yan. Kaya ko yan. Pero hindi naman alam kung ano yung requirements, paano mag-sapphire. Hindi naman alam kung paano gagawin. Basta ang nasa isip, kaya ko yan. Resent restrictions, ayaw magpapigil. Too demanding of others. Yan, medyo may demanding. Inflexible and unyielding, stubborn. Result-oriented, sugod ng sugod, inattentive to details. Ayan nga po, nagiging inattentive po sila sa mga detalye kasi ang bilis nilang gawin yung isang bagay So, minsan hindi na po nila nakikita masyado yung quality na importante din po iyon. No? So, kasi ang bilis po nila, gusto agad nila, gawin agad nila yung isang bagay. So, additional, I'd like you to see those people na dominante na they are goal getter. So, purpose driven po talaga sila, goal oriented po sila. So, initiator. So, meron silang initiative. Ito po ay mostly po talaga ng mga dominante ay mga leaders. So, powerful. Yan. So, minsan they act
like a boss. Alam mo yung minsan 'pag nag-ano 'to, nag-share, I mean 'pag nagpakasuyo, 'di ba? Paabot nga yun, nakaano ka na ng gano'n, naka-encounter ka na na walang pakisuyo, walang please. Yan yung parang boss. Yan, dominante yan. 'Di ba nakikilala niyo po? So, paano mo pa maaano 'no, they walk fast. Yung mga dominante ang bilis maglakad parang may parang hinahabol. Alam mo yung gano'n? Simplifies complicated problems. Ayaw nila ng ginagawang komplikado ang mga bagay-bagay. Okay, gusto nila 'no, ma-resolve kaagad. Eto yung mga tao na they can work alone. Kaya nilang magtrabaho ng sila lang. They can use people, strives for control, straight to the point. Yun na yung sabi ko kanina, straight to the point po yung mga tao na 'to, kaya minsan they are offensive at times. So, eto yung mga tao na, para siyang dinamita, maraming sugatan. 'Yan, 'pag nagsalita ito, patay, maraming sugatan. Yan, expects other people to do what they do, 'yan 'no. 'Yan, kumbaga dahil sila ay mabilis makagets or, mabilis nilang matutunan yung isang bagay, they are expecting na yung mga taong tuturuan din nila ay mabilis agad matututo. Alam niyo po yung gano'n, but siyempre not all the people nga sabi ko ay gano'n kasi iba-iba po tayo ng personality, ayan. So example natin ng dominante, dito sa Pilipinas. Okay, may kilala kayo? Yan, wag na tayong lumayo mga mentors. Dominante ang ating former President Rodrigo Duterte. Tama po ba? Isa po siyang dominante. Prangka, 'di ba? Pero magaling po siya magpalakad nung sa government natin, tama po? Pero 'yan, dominante, powerful magsalita, 'di ba? Kung anong gustong sabihin, sasabihin. 'Di ba? Pero wag niyo pong iisipin na ang mga dominante po ay matatapang or masama ang ugali. Hindi po. Okay? Those people ay talagang powerful po yung personality nila. Actually marami pong mga tao na may mga kakilala din ako na dominante pero mababait, 'no, nagpapaaral, mababait, matutulungin. 'Di ba? So yun nga lang po, powerful po yung personality nila and talagang, sasabihin nila kung anong gusto nilang sabihin, lalo na kung totoo. Okay? So, ayan po mga mentors. So, next tayo, 'yan. I hope na learning kayo 'no? So, let's go with the second one. 'Yan, eto, tanong naman ulit tayo, tanong tayo. Mentor Leticia Celis, amazing morning. Mentor Leticia, question po. Mens, ano po yung 'yan, Mentor Leticia? Mens, taga saan po kayo? Isabela pa, pero dito ako ngayon sa Hawaii. Ayun, sa Hawaii. 'Yan. Amazing morning po. Okay, Mens, amazing question morning. po. Okay. Opo. So yung nakita niyo po na animal, anong animal po ba yan? And ano po yung madi-describe niyo? Ano po yung pumasok agad sa isip niyo nung nakita niyo yung picture? Yeah, yung monkey. Monkey ba yan? Yes. Opo. Opo. Siya yung parang influensya, popular. Popular. Ayan. Popular, yes. Oo. Thank you so much po. Okay? So, yan po no, parang ano po yun, ba't nakadila? Anong ibig sabihin nun, no? Makulit. Thank you, Mentor Leticia. So, stands for influence or influential. Sabi nga, the quote-unquote popular. Okay? So, ito po yung mga tao na the talker. Okay? The talker. Mahilig magsalita. Okay? So, nakakita ka na ba ng tao na, alam mo yun, tinanong mo lang ng tanong, "Hello, sis, saan ka galing?" Sis, alam mo ba, galing ako dun sa ano, inutusan kasi ako ng mama ko bumili ng suka. Kaso, grabe, sobrang init. Tapos, ang traffic, alam mo ba, na ano ko na, alam mo ba, daming nangyari doon, ganito, ganito.
Alam mo yung ang dami ng sinabi? Nagtanong ka lang ng isang tanong, ang sagot ay paragraph. May kilala ka bang gano'n o baka ikaw yon? Okay? So, etong mga tao na 'to, siyempre may strength po sila, 'yan. So, ano po yung strength? Those people are very optimistic. Yung mga high I natin na mga ano 'no, 'yan yung mga tao, they are very optimistic. Sila po ay may, lagi po silang positive sa mga bagay-bagay, positive-minded. Personable, they are very entertaining, kaakit-akit, okay? Eto po ay nakakatuwa po 'tong mga tao na 'to, okay? So, bigay tayo ng example, okay? Imagine niyo sa classroom, okay? Para mas maintindihan niyo yung personality. Kunwari, naalala mo nung grade 5 ka, si teacher umalis, okay? Si teacher lumabas ng classroom. Yan na, ang ingay ng paligid. Ayan si dominante. Si dominante pumunta sa harapan, sa may blackboard. Tapos 'di ba may ano doon, may table. Classmate, bakit ang ingay niyo? Sige kayo, maglilista ako ng noisy. Umalis lang si ma'am. Gawin niyo na nga kung ano yung pinapagawa ni ma'am. Yan si dominante. Na-imagine niyo po? Ganun si dominante. Si high I naman, pag umalis si teacher, anong gagawin? Pupunta dun sa harapan. Hi, classmates! May joke ako. Magpapatawa dun sa unahan. May nai-imagine kayo or meron nagpa-flashback sa inyo, baka may kakilala kayong yung dati niyong kaklase, ay oo, si ganito, ganyan. Ganyan yung ugali niya nung elementary kami. Makulit. Hi ay pala ang tawag doon. Ay, yung kaklase ko, dominante pala yun, yung naglilista ng noisy, yung nagagalit kapag kaano, may maingay. Ay, ako pala yun? Yan. Relate ka? Yan, merong comments. Oh, yan. Mas, oh, di ba nakaka-relate ka? Yan. Ito po yung mga high I people. So, ito pong mga high I, they are verbally articulate or magaling silang magsalita. Nakakita ka na ng kaklase mo na hindi naman nag-aral, tapos may reporting, tapos nung nasa unahan, parang ang galing-galing. Yung hindi naman niya pinag-aralan yung ano niya, yung ire-report niya. So those are these people. So they are enthusiastic, masigasig, makes a good impression. So dahil they are very outgoing or friendly, gusto nila ay laging ano, yung ang tingin sa kanila ng tao ay good impression. Yan. They are very persuasive. Madali silang makahikayat, no, ng mga tao. So however, ang mga nakukuha nito is short-term relationship, no? Kasi parang nagja-jump in agad sila. Ito yung mga tao na pag pumasok ng classroom, best friend ng lahat. Okay? Ayan po 'yun. Okay? So, kung meron silang strength, meron din silang weaknesses. So they lacks follow through. So, dahil sila ay mahilig sa masasaya, so minsan din nila natututukan yung tao. Gusto nila kasi ay fun. Okay? Yun po. Ito po yung mga tao nila ito ay fun ang gusto nila. Okay? They talks too much. Hilig po sila magsalita. Acts impulsive. Yan, nagiging impulsive sila. Jumps to conclusion. Ibig sabihin, halimbawa, nadja-judge agad nila yung isang tao. Ay, eto, tingin ko hindi to magiging top earning. Minsan ganun pa na, ay, ito parang ano, wherein, kahit anong personality type mo, lahat po tayo ay may kakayahan, no? Na maging successful dito sa business. Okay? So, they are emotional roller coaster. Alam mo yung ngayon, masaya. Mamaya, malungkot na malungkot. Pag binigyan mo ng ice cream, masaya na naman.
Maya-maya naman 'pag naubos na yung ice cream malungkot na naman. Alam mo yung emotion niya 'no, roller coaster, overcommits, 'yan. And verbally manipulative. Medyo manipulative po sila kasi magaling po sila magsalita, makakalimutin dahil sa sobrang masayahin, alam mo 'yun? Halimbawa, lalabas ng bahay, aalis 'no, yung cellphone niya nilagay niya pala dun sa sa ano niya, sa kaniyang bulsa, pero babalik ng bahay, "Hala, nasaan yung cellphone ko? Hindi ko makita." Tapos mare-realize niya nandun pala sa bulsa niya, nandun sa likod ng pantalon niya. 'Di ba nakakatawa? Alam mo yon, yung alam mo biglang nag-panic, nasaan yung ganito niya, nakalimutan niya sa sobrang masayahin siya. Misjudge capabilities, yun nga, minsan masyado na agad na nagja-judge sa isang tao, overestimates results, nagja-jump to conclusions. Additional, they likes to get approval. Yan, gusto nila yung meron agad na merong nag-a-approve, no, sa mga gusto nila. Halimbawa, example natin, "Ay, Mens, maganda ba yung suot ko?" Yan. Yung parang hindi nila kayang mag-ano ng sila lang, gusto nila may approval. So yung favorite song nila, "All I Want to Do Is Have Some Fun." Sabi ko nga sa inyo, ito yung mga tao na gusto po nila ay ano, masaya. Yan. Loves to be around people, can't live without people. Ayaw po nito ng mapag-isa. Okay? So kung yung dominant, they can work alone. Itong mga tao naman na to, gusto nila ay nasa maraming tao. So, these people are visionaries. Okay, visionaries. Okay, the future looks so bright. I've got to wear shades. Likes to get approval. Gets too excited easily. Yan, dahil nga sa makakalimutin. Okay? Meron po ba dito magulo ang utak? Yan. Ikaw, guilty ka, magulo ang gamit? Magulo ang kwarto? Yan. O baka may kakilala ka. Yan, no? Magaling makisama, short term, laging late. Yan, hindi naglilista ng things to do. Bad with time. Yan. May kakilala kang ganyan? Tang can be his best friend but can also be his worst enemy. No? Alam mo yung may mga bagay na hindi mo na kailangan sabihin pero nasasabi niya. Okay? Exaggerated magkwento. Yan, may kakilala ka, yung isang tao nadapa lang at nagasgas yung tuhod, ang kwento na, alam mo, si ano, grabe yung nangyari sa kanya. Nadapa, alam mo, na ano, pumutok yung nguso, pati yung ulo. Yan, grabe yung nangyari sa kanya. Pero ang totoo, simple lang naman yung nangyari. Ginawa lang exaggerated. May kakilala kang ganyan? Yan. Susceptible to temptation. So, ito yung mga tao na mabilis din silang matempt. Bakit? Kasi nga gusto nila ng approval. Minsan yung, alam mo yan, halimbawa, meron yung mga kasamahan nila, may mga bisyo. Ayan siya, makikigaya na rin. Kasi gusto niya, yung siya, lagi siyang belong. Alam niyo po yung ganon. So, medyo ingat din kasi, eto po, yung may po sila na kakayahan po, mag-quit. Mag-quit. Bakit po? Kapag ka na-reject sila or hindi sila na-support kaagad, lalo na dito sa business natin. So, parang ang agad nila, ang isip nila is, ay, parang ayoko na, kasi wala naman sumusuporta sa akin. Parang hindi ko to kaya. Kasi gusto nila laging may approval ng ibang tao. Kaya, kailangan is, po, magtiwala lang. Yan o, kung ikaw ay ganito. Okay? Susceptible to temptation. Yan o. Good at attracting people. Yan. Kasi nga, they are very funny. Likes to dream and they are exciting. Diba? Enthusiasm. They are very excited. Yan no.
So, masarap din po kasama ang mga high-I, pero siyempre meron din pong yan, strength and weaknesses. Ayan. Pero yan po yung ating yan po yung influential. Yan. So, example ng influential, so, dito sa Pilipinas, the best example is, sino po? Vice Ganda. Kilala? Si Vice Ganda. Yan, magaling magpatawa, komedyante, di ba? Magaling magsalita. Tama? Vice Ganda, magaling maka-influence ng tao. Pero bad with time. Lagi pong late sa it's showtime. Yan. So, by the way, kanina nakalimutan kong sabihin, dun sa dominant people, diba si Pangulong Duterte ang ating example ng dominante. Ang ating namang example ng dominante na mentor is, we have Mentor Arian Bernabe Fernandez. Yan, kung kilala nyo, pero makikilala nyo pa rin, isa po siyang dominante. Yan, and we also have Mentor Peach Kapili. Dominante po yun. Yan. Pero hindi nilang mahahalata ngayon kasi nga, pinag-aaralan natin tong ganitong mga personality, iba't ibang personality. Okay? So, dito naman, kung si Vice Ganda sa Pilipinas, ang ano naman natin dito, high-I, we have our President, Allen Marvin Ueder. Siya po ay high-I person. Magaling magsalita. Okay? Siya po ay visionaries. Yan, navivision niya na po. Yan. Yung mga bagay-bagay. Okay? So, I hope na learning. Kindly type I am learning naman po kung learning. Ayan. Okay. Tawag doon icebreaker po ba? Ay, oo, yung kanina icebreaker daw. Ayun. So, next naman tayo. Yan. So, tanong ulit tayo. Sige. Sino ba ang pwedeng tanungin? Mentor Rodeline Calio. Amazing morning po. Ayan, parang nasa sasakyan po kayo, Mets. Tama po ba? Nasa sasakyan kayo? Opo. Ngayon may recollection kami sa sa trabaho. Hindi po muna ako pumasok para lang matapos tong module. Grabe, sobrang kuwita niyo, Mets. Congratulations po. Yan, Mentor Rodeline Calio. I'd like to ask, Mets, yung nakikita niyo po na picture ng animal, pwede niyo po bang ma-describe kung ano po yung katangian niya ng isang koala? Parang sa niya, sa image niya is parang matatakutin siya pero pagkikita mo yung parang powerful yung sa niya sa parang inside. Parang nakakatakot siya sa sa physical. Pero yun sa parang sa personality niya is may siya, may strength sa parang and parang yung pwede lang siyang tagto. Kung baga sa ano bang wait lang. Madali lang siyang lapitan. Kasi may Ayun. siya, may parang madali lang siyang lapitan. Na Okay, madaling lapitan. Okay. opo. Thank you po, Mentor Rodeline. Yan, grabe. Pwede po bang palakpakan natin sa comment section si Mentor Rodeline Calio? Kasi sabi niya, pa siya, sa work, nag-absent pa siya para lang matapos to. Mentors, not all the mentors or bago ka or is talagang gagawin mo yan. Kasi ako, ginawa ko din po yan. One time, alam niyo po, nasa module kami, talagang, alam mo yun, talagang kailangan mo itong tapusin or else, babalikan mo lang umpisa. Okay? So, ayun thank you po, Mentor Rodeline. So, sabi niya ay mabilis lapitan. Daw na mabilis lapitan. Okay, so yan, alamin natin. Yan, kung tama yung sinabi ng Mentor Rodeline. Actually, tama. Tama yung sinabi niya. Okay? So, S stands for
steady. Yan. So, ito pong mga tao na to ay peaceful. The quote and quote, no, peaceful. So, ano po? Ano po yung personality na ito? Ito po yung mga tao na they are the watcher. They watch things. Yan, nakatingin sa'yo. Tingnan niyo po, di ba yung koala? Yan. Nakatingin, mag-observe, get along. Kung kanina sinasabi ko po yung mga dominant, they are leader. Ito naman po, they are follower. Mas feel po nila yung sila po yung sumusunod. So, ito yung mga tao, they build long-term relationship. Yan. Ano po yung strength nila? Yan. Ito po ay very loyal, consistent, they are supportive, no? Supportive sila. Ito po, service-oriented. Yan sabi kanina ni Mentor Rodeline ay madaling lapitan. Yes, kasi good listener. Sila po ay reliable, mapagkakatiwalaan. Ito yung mga tao na agree lang ng agree. Agreeable. And they are good with people. Yan. So, may mga weakness din po sila yan. Ito po, by the way, ito po yung klase ng tao na mahiyain. Yan, baka ikaw to ha? Or meron kang kakilala. Ano naman po yung weakness? Yan, resist quick change. So, ayaw po nila ng pabago-bago ng, halimbawa, yung isang bagay, may ipapagawa ka sa kanya, tapos biglang mababago, ayaw niya po ng ganun. Ayaw din niya, avoids conflicts, overly tolerant. Hinahayaan na lang yung mga bagay. Alam mo yung kahit mali na, hinahayaan pa din. Minsan ganun po, no? Kaya nag-aano po siya bumabagsak po siya sa weakness. Kasi there are things na kailangan hindi rin pwedeng tinotolerate natin. Okay? So, indecisive. They are urong-sulong. So, mamaya, sige. Maya-maya, ay, parang ayoko. Parang ganon. Indirect with others or paligoy-ligoy. So, kung yung dominante po ay straight to the point, sasabihin sa'yo kung ano yung totoo, eto naman paligoy-ligoy. Okay? Hindi niya sasabihin sa'yo. Kumbaga parang hindi siya magiging straight to the point. Difficulty with deadlines. So, medyo hirap po sila na sa mga deadlines. Bakit po? Kasi sila po ay madalas nagpro-procrastinate. Ano po ba yung procrastination? Yan, other term for that. Manyana habit. Yan, ano po yun sa Tagalog? Mamaya na. Mamaya ko na gagawin. Hanggang sa napagpabukas na. 'Di ba? So, baka ikaw yan or may kakilala kang ganyan. Okay? So, and avoids conflicts, they lacks initiatives. So, ayaw po nila ng conflicts and they lacks initiatives. So, kailangan kasi dito sa atin, syempre sa business, kailangan meron din tayong initiative. Okay? So, kaya syempre, ito pong ating mga personality, kung ikaw ay bumabagsak ka dito sa ganitong personality, we just really have to adjust. Okay? So, ano pa po? Additional. Get along human relation. So, ito cool lang. Yan. Nagtitext kapag di pupunta sa lakad. Good with routine task. Ano? Magaling makisama. Hindi mabilis makuha ang trust. Yan. So, example natin dito, no, sa, example natin para mas mabilis nyong makuha. Dito, example natin is, yung friend ay nakipag-break. Yan. Okay lang po, imagine niyo nakipag-break. Okay? Ngayon, yung nakipag-break, kunwari, pangalanan na lang natin na si Annie. Yan. Si Annie, yan, nakipag-break sa boyfriend. Okay, si Annie. Yan, imagine niyo. So, si Annie, lumapit sa dominante para humingi ng advice. Okay?
Anong sasabihin ni dominante? Yan, ikaw kasi, sabi ko sa'yo eh. Yan tuloy sa'yo. Sabi ko sa'yo dati pa eh. Yan, bagay tuloy sa'yo yan. Sabi gano'n ni dominante. No? Ngayon, nung lumapit ka naman kay Hay-Ay, si Annie lumapit kay Hay-Ay. Uy sis, alam mo ba, nag-break na kami ng boyfriend ko. Sige, okay lang yan. Tara, punta na lang tayo sa bar. Iinom na lang natin yan para masaya. Na-imagine niyo po? Okay? Pag lumapit ka kay Hi-S, anong sasabihin niya? Pag sinabi, uy, nag-break kami ng boyfriend ko. Ah, ganun ba? Pakikinggan ka niyan. Nakita niyo po, yung pagkakaiba nila. Diba? So, yun po ang Hi-S. Okay? So, magaling makisama, hindi mabilis makuha ang trust. Yan. Hindi masabi ng diretso sa kausap ang totoong nararamdaman. Hindi nila masabi. Kaya magpapaligoy-ligoy. Best position, they are counselor. May pagka-stubborn, okay lang ng okay. Yan. Mag-o-okay ng mag-o-okay, pero hindi gagawin. Okay? Naintindihan? Okay. Pero hindi talaga. Nahihiya lang. Okay? Doesn't want confrontations. Magte-text lang pag galit. Di marunong mag-decide. And no, minsan, dahil nga they are follower, hindi po sila marunong mag-decide sa sarili nila. So, ayaw nila ng makasakit ng tao, gusto nila playing safe na lang. Okay? So, conserving energy, why stand up when you can sit? Why sit when you can lie? Parang ang tamad, no? Oo nga naman, why stand up when you can sit? Pero, di ba? Oh. Why sit when you can lie? O, parang ganun, di ba? So, ayan po. Ang ating Hi-S personality. Okay? So, yan po ay they good with people. They are the watcher and peaceful. And I hope na learning po kayo mga mentors. Yan, let's proceed. Ito na. This is the last one. Yan. Corrective. Yan. Ayan, no? Ayan, magtanong ulit tayo. Kay mentor, sino ba? Sino bang tanungin natin? Sino pa bang hindi ko natawag dito? Si mentor. Sino hindi ko pa natawag? Tawagin ko nga yung naka-close ng camera. Mentor Eileen Pasis. Amazing morning. Andiyan pa po ba kayo? Yes, Mens, nakaano po kayo? Hindi ko po kayo naririnig. Amazing morning, Mens. Yan, Mens, taga saan po kayo? Isabela po, Mens. Ayun, Isabela. Yan, thank you po. Yan, nakarating na ako sa Santiago, Isabela. Ang layo ng biyahe. 11 hours from Metro Manila. Oo po, Mens. Apo. So, question ko lang, Mens, yung nakikita niyo po is an all, di ba? Ito po, question ko po, ano po yung naisip niyo po na, ano po yung personality nitong animal na to? Nung nakita niyo po yung picture. Ano po, Mens? Siya po ay nagmamasid, tumitingin. Pagkatapos Tumitingin. tumitingin. Tinitignan niya yung mga, kung ano siguro yung maganda, ganun. Pagkatapos, Ayan. Okay, thank you, Mentor Eileen. Pasis, thank you po. Ayan. Tumitingin daw, sabi ni Mentor Eileen. Okay? So, C stands for corrective. Ngayon ba, malinaw na sa inyo kung ano yung DISC? Nakakuha nyo na? Diba? So, C stands for corrective.
Those people are perfectionists. Yan, they are, sabi ni Mentor Eileen, estimating yan. Yes, because they are nag-iisip. They are the thinker. Yan, they are the thinker. Get it done. Right. Yan. Ito mga tao na to, no, matatalino. They are very intelligent. Those people na, kumbaga, ito example nito, yung mga architects, engineers, intellectuals. Okay? Yan po yung mga tao na yun. Ano po yung strength ng mga corrective? They are orderly, self-disciplined. Yan. Ay, saan tayo napunta? Yan. Orderly, self-disciplined. Disiplinado po ang mga tao na to. Yan o, may checklist. Yan. So, gusto nila, no, may things to do, kumbaga, competent, very competent, precise. Yan. They are, brings back reality. Sila po ay nagbe-base lagi sa facts. Okay? Considering or present or current situation. Yan, no, gusto nila laging nakabase kung ano yung ngayon. Okay? Etong mga tao na to ay analytical 3D. Iba ang nakikita. Okay? So, okay. Magbigay ulit tayo ng example para mas makuha niyo po. Okay? O example ulit sa merong ang tawag dito, merong program sa school. Okay? Si dominante, paano mag-isip? Ano kaya? Pag umattend kaya ako dun sa program, ano kayang meron dun? Ano kayang maano ko dun? Ano kayang mapapala ko dun? Ganun po mag-isip si dominante. Okay? Si high-I naman, paano mag-isip? La, pupunta kaya ako dun sa ano, sa program? Sino kayang mga kasama ko dun? Masaya kaya dun? Kasi 'di ba, gusto niya ay fun. Tama? Sige, pupunta ako, baka masaya dun. Okay? Si high S, paano po mag-isip? Ay, may program nga pala kami sa school. Sabi ni ma'am, kailangan daw umattend. Kasi importante yung attendance. Sige, pupunta na lang ako doon. Nakita niyo po yung difference? Si high C, paano mag-isip? Pag nandun na sa actual event, yan, baka may kakilala kang ganito. Nakita yung program. Bakit yung stage? Yung ano dun? Bakit yung stage parang ano? Bakit ganun yung design? Bakit tabingi? Ang pangit naman ng design. Bakit yung host hindi naman magaling? Kaya po? Iba mag-isip. Iba yung nakikita. 3D. Yan, nakikita niyo yung differences nila. Ayan. Ayan, di ba? Ganun po, mentors. No? Ganun po ang high C. Ganun po mag-isip. Di ba? Meron pa yan, ano eh, yung, ano ba yan si ma'am? Mali naman yung pag-pronounce nung ano, nung words. Naging teacher pa yan. Bakit naging teacher yan? Mali-mali naman yung pag-pronounce ng words. Meron kang kilalang ganon? O baka ikaw yon? Relate much? Ayan, no? Ayan, may naririnig po ako. Sorry, ano po yun? Ayan. Paki-mute po. Ayan. Okay. Ano yung naririnig ko? Sorry po. May naririnig po ako. Ayan. So, ayan. Ganun po. 'Di ba? So, baka ikaw to or may kakilala kang ganyan. Okay? Yan po ay mga high C, perfectionist. Diplomatic. Sila po ay mahusay makitungo. Okay? And committed to quality. So, gusto nila quality kapag ginawa nila yung isang bagay.
Okay? Hindi pwede sa kanila yung basta-basta lang. Okay? Too detail-oriented. Kailangan maayos lahat, detalyado. Lahat ng gagawin nila. Yan. So, syempre kung meron silang strength, meron din silang weaknesses. Weakness nila, overly cautious. Sobrang maingat. Yan. Dahil sa sobrang maingat sila, minsan nagiging analysis paralysis na. Yung gusto nila perfecto yung isang bagay, wherein wala namang pong perfecto. Tama? You will not know unless you try ang isang bagay. Tama? So, too rigid. Minsan matigas yung ulo, sensitive criticism. Ito yung mga tao na mahilig sila mag-criticize, pero pag sila na yung criticize, sensitive sila. Okay? Pag sila na yung sinabihan, yan, sensitive din sila. Okay? They are fault finders, mapagturo. Mas nakikita nila kung ano yung mali kaysa sa tama. Okay? Mas lagi nilang nakikita kung parang kumbaga 'di ba si Hai ay very positive. Eto naman negative, very negative. Yung lumalabas sa bibig nila negative. You know, suspicious, pessimistic, 'di ba? Kung si Hai ay very optimistic, ito naman very pessimistic. Lacks spontaneity, walang pagpukusa. Kailangan mo din pukpukin. So additional, by the book, perfect, planado ang susuotin araw-araw, particular sa pronunciation of words, maayos ang gamit or cabinet, maayos ang pera, maayos ang wallet, nakatapi, nakaayos by amount. Yan, baka ikaw yan. Okay? Gumagamit ng mga manuals. May checklist, charts, puro past and history. Too hard to go away from his comfort zone. Dahil ang tingin nila, matalino sila, ayaw nilang lumabas sa comfort zone nila. So, meron kang mga kakilala na baka may kaklase ka before, ganyan, na matalino, ganyan, pero magugulat ka, ganun pa rin yung buhay nila ngayon. May mga ganun. Kasi parang natatakot sila na lumabas sa comfort zone nila. Natatakot sila mag-risk. May mga ganun po. So, kasi parang ang naging buhay nila is by the book. So, easily depressed when criticized. Yan, mabilis po silang ma-depress kapag sila po ay na-criticize. Gives realistic scenarios. Don't be offended when they are suspicious. Yan. So, ganun lang po. Ito din yung mga tao na minsan gusto lang po nilang mapag-isa. So, wag mong isipin na galit sila sa'yo. Okay? Kasi hindi. Okay, minsan gusto lang nilang mapag-isa. So, eto yung mga tao na pag kinausap mo yung parang tawag dito, sa politics, yung pag magsalita, hi, hello, by the way, my name is ganyan. Alam mo yon? Parang very professional. Okay? Napagkakamalan ito na magkapareho ang high S at high C. Pero napansin niyo po, magkaiba sila. Diba? Very magkaiba po sila. Okay? The way mag-isip, magkaiba po. Ayan. So, next natin. Okay? So, ayan. Okay na, no? So, eto naman. Syempre, dahil nalaman niyo ang mga personality natin, yan, ng mga personality ninyo, yan, ano ba yung meaning ng DISC? So, I'm going to ask you mga mentors. Yan. Mga mentors, based on our, yan, sa natutunan ninyo. So, kung ikaw ay tatanungin ko, ano ang gusto mong maging mentor mo? D, I, S, or C? Sige daw. Anong gusto mo? Yung mentor mo, pakitype daw po. Yan, baka nakikita ng mentor mo dito, ako nandito yung mentor mo. Anong gusto mong personality ng mentor mo? D, I, S, or C? Sabi ni Mentor Jocelyn, D. Ba, gusto niya dominante.
Sige daw, yung iba. Sabi ni Mentor Eileen din, dominante. Gusto nito mga D puro D. D ang gusto nila. Okay. Ayaw niyo sa mabait, ayaw niyo sa ayan, no? Ayan. Okay? So, eto. Example natin, no? Nag-pray ka kay Lord. Sabi mo, Lord, ang gusto ko pong ang gusto ko pong mentor. Gusto ko po yung dominante. Ngayon, God heard your prayer. Binigyan ka ng dominanteng mentor. Yan. Sabi, oh, Mentor Gemma, akala ko ba seryoso ka dito sa negosyo? Bakit hindi ka naglalaan ng time? Hindi ka naman uma-attend ng Zoom. Mag-quit ka na lang kaya. Ayan. Sinabihan ka ng mentor mo. Lagot. Tumawa si Mentor Gemma. Yan. Ngayon, sabi mo, binawi mo na, Lord, ayoko na po ng dominanteng mentor. Masakit magsalita. Gusto ko po yung high-ay na lang. Binigyan ka ng mentor na high-ay. Oh. Ngayon, sabi ni Mentor Mary Ann, hala, akala ko ba business yung pinasok ko? Bakit parang tropahan lang to? Bakit puro kasiyahan lang? Walang nangyayari. Puro masaya lang. Walang nagpapapain. Hindi kami binibigyan ng task. Okay? O, sumunod naman. Sabi ni Mentor Mary Ann, Lord, ayoko na po ng high-ay. Parang wala po ko sa negosyo. Parang nasa trupahan lang po ako. Gusto ko na lang po ng gusto ko na lang po yung yung mabait, yung high S. Ayan. Sabi ni, yan. So, dininig ka na naman ni Lord. Sabi naman ni Mentor Leticia, Lord, bakit ang bagal naman ng mentor ko? Bakit? Oo, mabait, pero parang walang nangyayari. Mabait lang. Pero, parang ba't kaya ganun? Alam mo yun? Parang nag-iisip ka na. Lord, gusto ko na lang po yung high C. Yung high C. Yan, yung competent. Eh, di dininig ka na naman ni Lord. Sabi sa'yo ng mentor mo, oh, Mentor Jocelyn, di ba tinuro ko na yun sa'yo? Bakit hindi mo pa rin alam hanggang ngayon? Ilang beses ko nang tinuro sa'yo. Tapos yung mali na naman yung ginawa mo. Oh, mali yung sinabi mo sa client. Ayan, nakita yung pagkakamali mo. Ayan si mentor, nag-quit na. Joke lang, mens. So, what do I mean? Mentors, hindi po natin mapipili ang ating mentor. Tama po ba? Hindi mo mapipili. Kasi kung ano yung mentor mo, yan na yun. Hindi mo pa naman alam yung DISC dati. Joke lang. So, ibig ko pong sabihin is we have to be grateful kung ano po yung strength ng mentor na meron tayo. Kung dominante yan, no? Maging grateful ka na pinupukpok ka. Na straight to the point magsalita, hindi ka pinapaligoy-ligoy. Kasi gusto niya makuha mo yung goal mo. Okay? Ngayon, kung yan naman ay high-ay, yan. So, maging
i-ano mo, maging grateful ka na yung mentor mo ay masayahin. Kung S naman, maging grateful ka na yung mentor mo ay mabait. Pag C naman, maging grateful ka na, ano po, yung mentor nyo po, ang C kasi is magaling sa planning. Yan. So, we just really have to appreciate kung ano po yung binigay sa atin. No? And, ayun, ngayon, no? Tanong ko naman right now. Kung kanina ang tinanong ko, anong gusto mong mentor or upline? Ngayon, pag nagkaroon ka ng downline, anong gusto mo? D, I, S, or C? Sige daw. Check ko daw. Sige po. Yan. Pag gusto mo naman, hindi na tumuloy yung mentor. Anong gusto mong downline? Mapapaisip na naman tong mga to. Sige daw po, mentors. Ano pong gusto nyo? Parang ayaw nyo na mag-type. D, I, S, or C? With GLLA po. DS po, sabi Mentor Apple. Lahatin po i-accept. Huwag kayong madaya, mentors. Isa lang eh. Ayan. Di pa rin po. Bo, sabi ni Mentor Rodeline, di pa rin daw. O sige, mentors. Ngayon, nag-pray ka kay Lord. Mentor. Bigyan niyo po ako ng ano, ng dominante na leader. Sabi mo. Sabi sa'yo ng leader mo. Hello, upline. Hello, mentor. Oh, bakit ang tagal po dumating yung code? Napadala ko na po yung pera. Bakit ang tagal-tagal naman po? Tapos yung products. Grabe naman yun, Mets. Ayun. Yung downline mo. Dinominante ka na. Nakakomission ka lang, silver package, may 1.5 ka, pero ginawa ka na. Ginawa ka ng ano. Akala mo, ang laki na nung kinita mo sa kanya, patay. Dominante. Wala, yung leader ko. Nakanyo po. Lord, ayoko na po ng downline na dominante. Gusto ko na lang po yung high-eye. Sabi mo, no? High-eye na lang po. Ay, di binigyan ka ng high-eye. Ngayon, masaya. Masaya sa grupo, yung downline mo, high-eye. Nung sinabihan mo na, kapag ka may mga event, masaya yan. Lagi yan active. Nandyan yan. Pag may kainan, pag may mga parapol, nandyan yan. Masaya yan. Pero nung sinabihan mo na, Mens, mag-sapphire ka na. Ayan, nawala na. Kasi ayaw ng pressure. Okay? Sabihin mo, Lord, ayoko na po ng ayoko po ng hayaan. Ano ba yan? Wala, puro saya lang yung gusto. Gusto ko na lang po, Lord, yung mabait. Ayan. So, binigyan ka naman ng mabait. Tumatawa si Mentor Leticia. Tumatawa si Mentor Leticia, oh. Ayan. Gusto mo naman yung mabait. O di syempre, napakabait ni Lord, di ba? Sinagot yung prayer mo. Ngayon, sabi mo dun sa leader mo, oh mens, gawa ka ng prospect list. Tapos pakausap mo sa akin para ma-hit natin yung goal mo. Yes, mens. Okay, mens. Opo, mens. Pero 1 month na. Wala pa rin yung prospect list. Pero oo ng oo. Mabait. Okay? Ngayon, sabi mo, ayoko na lang po, gusto ko na lang yung high C, yung very competent na leader, na mentor, na downline.
O di sinagot ka pa rin ni Lord. Ano? Sabi naman sa'yo, Mens, bakit po yung product natin ano, ganito ganyan? Alam niyo po tapos pabago-bago yung ano natin. Bakit ang dami pong ano ba yan yung company? Alam mo yung 'di ba nga ano 'to, fight fight ano tawag ito, fight folder fault ano ba 'to? Mapagturo. Ano, nawala ako, fault finder, ayan. Fault finder yung HiC. So, ang nakikita sa'yo o di kaya sa company o sa kung ano-ano, ang daming ano sa'yo, ang daming tanong. 'Di ba? Puro nakita niya mali. Mali yung kumpanya, mali ka din. Ganyan, 'di ba? So, anong pipiliin mo? DIS or C? Natatawa sila, eh, ha, patay. Complainer, reklamador, sabi. Ayan, 'di ba? So, mentors, o sige, bigyan ko pa kayo ng pinaka-isang example. Ito. Yung nasa left mo, ito ha, yung nasa left mo is dominante. Maraming napapapay-in, pero masakit magsalita. Aawayin ka. Okay? Yung nasa right mo naman is mabait, sumusunod, nakikinig, pero walang napapapay-in. Pero mabait. O, mentors, paki-type daw po. Ano po ang gusto mo? Left or right? Sige daw. Anong gusto mo? Left or right? Ayan, is the strong personality pala si D. Ayan, left or right? Sa D. Sabi ni Mentor Mary Ann Morales, sa D daw siya. O, yung iba po, D daw, D. Ayan. Okay, thank you, Mentor Rodeline. Gusto nyo talaga, maraming pay-in, no? Ayan. So, mga mentors, katulad po sa mga uplines, hindi rin po natin mapipili ang mga downlines natin. Agree? Diba? Kung ano yung ibibigay sa iyo ni Lord, you have to accept them. So, dun sa personality nila, dyan din lalabas yung pagiging leader mo. Tama? How are you going to handle them? So, hindi po natin pinag-aaralan itong DISC para lang pagtawanan yung isang tao. Although natatawa tayo. But the reason why we are tackling this personality is because our business is people business. Hindi siya barley business. Did you get my point? Hindi siya barley business lang. Hindi siya magbebenta ka lang. You are going to deal with people. And people have different characteristics, different personalities. So it's up to you. Sabi dito, kaya natin pinag-aaralan yung DISC, kailangan mong parang maging chameleon. Ano po yung chameleon? Kailangan mong maka-adapt sa iba't ibang personality ng tao. Hindi porke na ayaw mo yung ugali ng isang tao, leader mo yan, ayaw mo na, iiwanan mo na. Ayaw mo eh. Lalo na kung ikaw ang leader. Lalo na kung nagtiwala sa'yo. You just really have to learn. That's why, kapag sa sarili natin, ano po ang kailangan? Pag sa sarili natin mentors, evaluate ourselves. Na kailangan, tayo po ay mag-a-adjust sa kanila. Huwag mo sasabihin na, ay, dominante kasi ako, kaya ganito ako. Ay, high S kasi ako, kaya mahihain kasi ako. Ay, high I kasi ako, kaya ganito ako. Pag sa atin, i-evaluate natin. Mag-a-adjust tayo.
Okay? Sa ibang tao. Ganun po ang gagawin natin. Kaya, inaaral po natin ang DISC. Yan. So, imaginein niyo po, ito naman. Alam niyo po ba na hindi lang po sa upline, downline, makikita na ang personality ng isang tao. Yan. So, malalaman mo din, sino po dito, magagamit niyo po ito, sinong gusto dito, malaman, paano makapagpapiin, sige daw. Yan, sino dito gusto malaman? Paano makapagpapiin? Yan, Mentor Gemma, I am, kindly type I am. Yan. Yan. Paano nyo po malalaman? Di ba nalaman nyo na po yung mga personality test nila, yung personality nila? Di ba, paano mo po malalaman na dominante? Halimbawa, nagtanong yan, how much? Gusto niyan straight to the point magsagot. Sinabi niya how much. Sagutin mo, huwag ka na paligoy-ligoy. Okay? Ngayon, paano mo malalaman na dominante? Tumitingin sa relo. The way magsalita, powerful. Dominante yan. Paano mo yan mapapapiin? Yan. I-challenge mo yan. Kasi ang mga dominante mahilig sa challenge. Example po, halimbawa, yung kausap mo, nakita mo na dominante. Isa siyang teacher. Tapos gusto niyang gawin yung business. Ay, alam niyo po, may katulad po kayo na teacher din dito. Ginagawa ang negosyo part-time. Pakita mo yung result. Kung may kakilala ka, example lang po yun. Matcha-challenge sila. Tama? Pag nakita mo naman, hi-ay, paano mapa-join ang hi-ay? Mentors, kwentuhan mo lang yan. Pakinggan mo yan. Huwag kang magiging dominante sa hi-ay. Mentors, kailangan ikaw locomotive ka. Okay? Sabayan mo siya. Meron dito magjo-join dahil natuwa sa'yo? Naka-vibes mo? Alam niyo yun, meron ganon. Minsan nag-join, hindi niya talaga nag-gets yung negosyo, pero nag-join siya. Kasi, di ba ang daldal niya, ikaw nadaldal mo din siya, nakwentuhan mo siya. Nagkapalagayan kayo ng loob. Yun po ang hi-ay. Kwento lang. Nagkikwento siya, kwento ka lang din. Malalaman mo na hi-ay siya, bakit? Mahilig siya magsalita. Treat him like a VIP. And you are just the audience. Yan, gustong-gusto po yan ng mga hi-I people. Okay? Next po is hi-S. Paano naman po sila mapapajoin? Actually, ito medyo mahirap silang kilatisin. Bakit? Kasi ang mga hi-S person, ito po, di ba, sila po ay mahiyain. Pag tinanong mo, okay ba yung presentation? Okay naman. Paano mo sila makukuha? Yung trust. Kailangan you have to be genuine. Kailangan mafe-feel nila na willing kang tulungan sila. You have to assure them that you are there to guide them on the business. Kailangan maramdaman nila yun. Hindi sila makukuha sa hype, mentors. Okay? Naano nyo po? Ang high C. Paano mo naman mapapapiin ang mga high C? Ang mga high C people, yan, paano mo sila makikilala? Pareho yan ang halos ng dominante, professional magsuot. Pero si high C masyadong ma-question. Maraming tanong. So, it's very important for you to answer their questions accurate. Tama yung sinabi mo. Okay? Halimbawa, pag tinanong, sino yung president? Allen Marvin Uy. Patay ka dyan. Uy, yung apelyido, pinagsama mo pa yung pangalan at apelyido ni Pres at saka ni VP. Nag-research na pala siya. Tinitingnan lang niya kung alam mo yung company. Kung alam mo talaga yung negosyo mo.
Oh. Magkano yung Jade? Ano po? 200,000. Eh, high C pala yung kausap mo. Paano naging 200,000? Eh, 198,800 yung na-research ko. Sa loob-loob niya, di ba? You have to give the accurate information. Kapag nabigay mo yun sa kanila, tama yung mga binibigay mo, magjo-join yan sa'yo. Kaya it's very important din po, di ba nag-practice po kayo ng, ano po yung pre-practice nyo? Nag-practice po kayo ng paano mag-present. That's why not all the time ay magiging effective yung ipapakausap po kay mentor. Did you get? Did you get it? What do I mean by that? Ibig sabihin ni Mentor Gold, there are clients na, diba, effective yon na ipapakausap mo, ititiak mo yung mentor mo, tapos ipapakausap mo. Pero in some cases, kapag ka na-deal, ang nakausap mo or na-encounter mo ay high C people, bakit mo ko papakausap sa ibang tao? Eh, sa'yo ako magjo-join. You should be the person who should explain the business, who discuss the business, not other people. Dapat ikaw yung mag-explain sa akin, hindi ibang tao. Kasi sa'yo ako magpapamember. Ikaw mag-guide sa akin, hindi mo ba alam kung ano yung ginagawa mo? Did you get it? So that's why it's very important for you to learn the business as fast as you can. Okay? Kasi at the end of the day, it's still your business and sa'yo sila nagtiwala. So, para hindi ka nila questioning. Okay? So, ayun po. Ano pa ba? Ayun lang naman mga mentors and ayan. Ayan, cheat sheet. Yan. Yan po. Mas matututunan nyo pa. Ayan, yung mga ano, no, yung personality. Yan. Actually, na-discuss ko na rin naman. Ito, no, siguro pahapyawan na lang natin. Yung mga lions, work quickly, results focus, let them think they're in control. Yan. Kapag naka-encounter ka ng mga taong dominante. So, ito yung mga professional and formal people. So, let them know you are working fast. No? Let them make decisions. Offer just a couple of choices. So, when you talk, get right to the point. Huwag ka na magpaligoy-ligoy kapag ganito yung client mo. Okay? Don't take it personally if they're a little rude. It's just their way. Huwag kang magiging emotional kapag ka medyo prangka sila, ganun lang talaga yung personality nila. Okay? So, high-eye naman yung monkey, work quickly. If they're telling stories or jokes, respond. Kaya sabi ko, di ba, para mapa-join mo sila, kailangan makagaanan ka nila ng loob. Be a little more informal. So, kung dito sa dominante, formal ka makipag-usap, dito sa mga high-eye, huwag ka masyadong formal. Iiwanan ka yan. Kailangan the way ka makipag-usap, parang ano lang kayo. Yung tropa lang. Parang ganon. Mapapansin mo naman yon. Be cheerful and positive. If they're annoyed, let them know you understand them. So treat them like a VIP. They are the star of their own show. You are just the audience. Okay? So sa Kuwalas, speak at a relaxed pace. Ayan, biglang hininaan natin yung boses natin. Use a soothing voice. Yan. Ganun naman po sila. Okay? Maano lang po sila. Be patient when they ask for reassurance. Kasi sabi ko nga, hindi mabilis makuha yung trust nila. So, kailangan mo yun kasi yung kailangan mong makuha. So, you have to reassure them that you are going to take good care of them. Okay? Yan po yung mga tao na yan. Okay, yan po yung high S. Yung high C, yung all speak at relaxed pace. Be patient when they ask questions. Yun nga, sabi ko kanina, marami silang tanong. So, malalaman mo na high C yan, maraming question. So, give thorough, detailed, and most, nakalagay dyan. Most of all, accurate answers. Tama yung mga ibibigay mong sagot. Let them know you'll give them all the information they need. Give them time to think. Ayan po. Diba? So, yan po, no? So, importante po na yan, makilala po natin at makikilatis po natin yung mga taong makakausap natin. So, ito pala, kumbaga, bumabagsak yan sa paglilid ng
leader, sa ano mo din, sa mga uplines, downlines, and maging sa ating pong mga prospects. Magagamit po natin ang DISC. Tama, di ba? For us to know how are we going to approach people. Ayan. So, yan yung ano pa, ang pagkakapareho nila, ang dominante at saka sila ay parehong outgoing, samantalang yung C at saka S hindi naman po. Yung ano, yung D at saka C naman, dito, they are task-oriented. Yan. Lagi sila, ano sila sa task. Task or goal-oriented sila. Yung I, pag pinag-ano mo naman yung I at saka S, sila po ay people-oriented. Magaling po sila sa tao. Ayun. So, ayun po mga mentors. So, I hope na natuto po kayo. So, pinag-aralan natin ito kasi people are not perfect. So, lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo merong mga flosses, no? Merong kang pangit na ugali, merong ka ring magandang ugali. Okay? So, inaano natin to, ginagawa natin to avoid conflicts and for us to, ano po, for us to, ano tawag dito? Adjust with other people. Kasi sabi ko nga, this is people business, we should learn how to handle people. Okay? Para mas maging smooth yung ating business na ginagawa. And, ayun lang po mga mentors. So, sabi dito, yan, nakalagay dito, no? Change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. Diba? So, sa una, mahirap. Mahirap talaga if you want to change yourself. Hindi siya madali. No? Medyo mag-struggle ka dyan sa gitna. Pero, kapag nilagpasan mo yan, magugulat ka na lang, you're gonna be the best version of yourself. Okay? So, ayun lang po mga mentors. Congratulations dahil grabe, no? Patapos na, malapit na kayong matapos. Yan. So, please review yung ano po, yung mga napag-aralan nyo. Kasi magkakaroon din po kayo ng exam dito sa ating module, kung ano po yung mga natutunan ninyo. So, ayun lang po mga mentors. Do you have any more questions? Reactions? Yeah, may mga question po ba kayo before we end this? O wala naman po. May natutunan naman po, mentors. Ayan. So, ayan, tingnan daw natin. Wala bang question? Ayan. Okay. So, ayan. Thank you so much din po sa inyong lahat, mga mentors. And also, apply po natin lahat ng mga natutunan natin. Yes, mentor lang po tayo. So, we are here to guide you, yung mga taong nagtiwala sa inyo. Yung mga taong, ano po, no, nagtiwala sa inyo at magtitiwala at gayon din kayo. 'Di ba? So, you just have to continue and learn the business fast. Okay? So, see you at the top mentors. Yan. So, again, I am Mentor Gold and yan, I am worldwide. Ayan. Thank you so much po. Back